Tinanong niya si Sahak kung hindi ba nito nauunawaan ang nangyayari at nagdesisyon siyang ipakita ulit. Ang spell ng hangin ay nag-transform sa anyo ng isang ibon at mabilis na pinakawalan ni Hale papunta sa kanyang kalaban. Nagsimulang kabahan si Sahak at iniisip kung ito ba ay isang wind spell dahil ang spell ay mayroong double shot property. Kinumpirma ng ating bida ang iniisip ni Sahak at idineklara na kaya niya itong gawin. Gumawa siya ng 4 na spell ng hangin na anyong ibon at sinabi kay Sahak na harangin ang mga ito. Pinakawalan ni Hale ang mga spell, at gumawa si Sahak ng magic barrier upang harangin ito. Ngumiti siya at kinumbinsi ang sarili na kaya niyang harangin ang first circle spells. Ngunit isang spell ng hangin ang tumama sa kanyang likod. Napaungol si Sahak sa sakit at iniisip ang wind spear na dumaan sa baluktot na trajectory. Tinawag ni Hale ang atensyon ni Sahak na tila nawawala sa ulirat habang nag-iisip. Idineklara ng bida na nagsisimula pa lang ang laban at muling gumawa ng mga spell ng hangin na anyong ibon. Patuloy na inatake ni Hale si Sahak gamit ang mga spell ng hangin na gumagalaw tulad ng mga chess piece. Nagpa siya si Sahak na lumayo sa abot ng mga spell at lumikha ng distansya. Napansin niya na limitado ang magic power at saklaw, kaya't inakala niyang hindi siya maaabot ng mga wind spear ni Hale. Ngumiti si Hale at sinabing maganda ang naging desisyon ni Sahak. Binago ng bida ang kanyang paraan sa laban. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at pinagsama-sama ang mga bird-like wind spells. Nagulat si Sahak nang makita ang pinagsamang spell na tumama kahit nasa labas ng saklaw ni Hale. Sa VIP room, napanganga si Kongan at ang kanyang sekretarya. Pinag-usapan ni Kongan kung paano hindi lang agad nakakabuo ng spell si Hale, kundi pati na rin ang pagbabago ng trajectory at pagsasama-sama nito sa ere. Nag-isip si Lord Shin ng Hayek, ang ama ni Hale at pinuno ng pamilya Mission, habang pinapanood ang laban mula sa VIP room. Si Hayek ay isang 8-circle magician. Sinabi ng sekretarya ni Kongan na ang ginagawa ni Hale ay salungat sa mga patakaran ng open source magic. Ipinaliwanag nito ang mga limitasyon ng open source magic, kabilang ang saklaw, bilis, at trajectory ng spell. Pero, nilalampasan ng bow style magic ni Hale ang mga limitasyong ito. Tumama ang spell ni Hale kay Sahak at napaupo ito sa lupa, humihingal. Tinanong ni Sahak kung bakit nahihirapan siya sa one-circle spell. Tumayo si Hale ng mayabang at sinabing minamaliit ni Sahak ang mga one-circle spells. Ayon kay Hale, sapat na ang isang panulat upang patayin ang sinumang nauubos ang lakas sa 3-circle spells. Lumapit si Hale kay Sahak at nag-squat sa harapan nito habang may hawak na water spell sa kanyang palad. Tinanong ni Sahak kung ano ang ibig sabihin ni Hale, at sinagot siya ni Hale na hindi kailangan ng grand spell upang wakasan ang buhay. Ginamit ni Hale ang water spell upang pumasok sa bibig ni Sahak, hanggang sa tuluyan siyang nabalutan nito at nagsimulang mahirapang huminga. Walang pakialam si Hale sa pag-ubo ni Sahak at ipinaliwanag ang proteksyon ng kanilang battle uniforms. Pagkatapos ng laban, idineklara ng referee si Hale bilang panalo. 2 lalaki ang nagdala kay Sahak palabas ng arena habang naglalakad palabas si Hale sa kabilang dulo. Nag-isip si Hale tungkol sa pakiramdam ng tagumpay na dati niyang tinatamasa at sinabing babalik siya bilang isang mago. Sa daan, pinag-usapan ni Kongan at ng kanyang sekretarya ang laban ni Hale. Sa isang press conference, tinanong si Hale tungkol sa instant cast magic na ipinakita niya. Dumating si Kongan at ipinaliwanag ang memorize spell na ginagamit upang maghanda ng spells in advance. Kinumpirma ni Hale ang paliwanag ni Kongan upang maiwasan ang mga karagdagang tanong. Napabalita ang tungkol sa prodigy na may 4-circle magic, at inihalintulad siya sa mga Tower Masters noong kabataan nila. Ipinaliwanag ni Hale na in-adjust niya ang spell formula na ikinagulat ni Kongan. Inilarawan niya ito bilang modification magic, habang kumikislap ang mga magical butterfly sa paligid niya, at lalo pang naakit ang mga tao sa kanyang kakayahan. Pinapanood ni Kongan si Hale habang nagsasalita at napagtanto niyang revolusyonaryo ang mga sinasabi nito. Iniisip niya kung paano mayayanig ang buong magic community mula sa araw na iyon. Natapos ang video, at ang dismayadong si Sonnen ay tinanong si Hale kung dapat ba niyang paniwalaan iyon. Sinabi ng bida na dapat niyang paniwalaan ito, pero hindi bumigay si Sonnen, tumayo siya sabay kapit sa balikat at sinabing masaya siyang nanalo si Hale. Sinabi ni Sonnen na pupunta na siya sa dormitoryo niya.
Tinanong ni Hale kung bakit aalis agad si Sonnen, at pabirong sumagot ito na kailangan niyang alagaan ang kondisyon niya dahil may mahirap siyang laban kinabukasan. Nagtaka si Hale kung sino ang mahirap na kalaban. Kinabukasan sa Obelisk Stadium, nag-cheer ang mga manunood habang nagpapatuloy ang duel. Si Sonnen, na nasa alang-inang sitwasyon sa laban, ay nakaluhod at nagpupunas ng mukha habang hirap sa kalaban niya. Pinapanood ni Hale mula sa audience at napagtanto niyang ito ang sinasabi ni Sonnen na mahirap na kalaban. Ang blonding babae na kalaban ni Sonnen ay si Adela Sterret, na nag-activate ng spell na tinatawag na Moonlight Bullet. Siya ay isang prodigy na isinilang mula sa Sterret family ng France at House of Mystics ng Korea. Napansin ng bida na kakaiba ang magic ni Adela at iniisip ang dahilan nito. Sa arena, lumitaw ang isang malaking magic circle sa ilalim ng paa ni Adela, at inactivate niya ang Moon Element magic ng House of Mystics. Si Sonnen, na hindi pa rin makatayo, ay lumikha ng barrier para harangan ang spell ni Adela. Pero madaling nawasak ng spell ni Adela ang barrier niya at napabagsak siya. Hinay pa ng referee ang 7 bilang hudyat ng pagtatapos ng laban at idineklara si Adela bilang panalo. Nagwala sa saya ang crowd, pero kalmado lang na pinag-isipan ni Hale ang spell ni Adela. Ang spell na iyon ay tinatawag na Shining Moonlight, isang secretive magic ng House of Mystics na pinagsasama ang light at darkness elements. Sinabi ng bida na ang secretive magic ay hindi nakarehistro sa open source magic database pagdating sa range, distance, power, o features. Patuloy na iniisip ng bida ang sitwasyon ng kaibigan niya pero bigla niyang napansin ang titig ni Adela. Nagulat siya at naisip kung nakatingin ba talaga ito sa kanya. Pinuri ni Hale ang pagsisikap ni Sonnen at binigyan siya ng energy drink habang palabas sa arena. Si Sonnen, na masama ang loob, ay nagsabi tungkol sa malas niya dahil kalaban niya si Adela. Pero tinapik siya ni Hale sa likod. Habang umaalis, muling tumingin si Adela sa kanila. Tinanong ni Sonnen si Hale kung nanalo siya sa pangalawang laban niya, at sumagot si Hale na oo. Sinubukang banggitin ni Sonnen ang susunod na kalaban ni Hale pero bigla silang nilapitan ni Adela. Pinuri ni Adela ang laban nila kanina, at ang nahiyaing si Sonnen ay nagpasalamat at sinabing marami siyang natutunan. Napansin ni Hale na muling nakatingin si Adela sa kanya. Tinawag ni Adela si Hale at binanggit ang tungkol sa pagbabalik niya bilang isang proper mage. Sinabi ni Adela na nag-enroll siya sa academy dahil gusto niyang tulungan siya ni Hale na maalala kung paano maging tunay na mage. Habang naglalakad sa hallway, sinabi ni Adela na narinig niya ang balita tungkol sa pagbabalik ni Hale bilang isang proper mage, at umaasa siyang matutulungan siya nito. Ikinwento ng bida na matagal na nilang kilala ang Mission Family, ang House of Mystics, at si Adela bago pa sila nag-enroll sa academy. Dahil sa magandang relasyon ng Mission Family at House of Mystics, naging posible ang pagkikita nila ni Adela sa iba't ibang events. Tinawag ng bida ang relasyon nila ni Adela bilang rival. Umalis si Adela sa France at nag-enroll sa Obelisk para lang malampasan si Hale na laging nauuna. Hindi na sila muling nag-usap simula noong idineklara ang bida bilang AI incompatible. Ang stigma ng pagiging AI incompatible ay isang mahalagang pangyayari para sa bida, pero naging mabigat din ito para kay Adela, na nawalan ng karibal. Sinabi ni Hale kay Adela na hindi pa siya karapat-dapat maging layunin niya. Tumalikod si Adela at sinabing malalaman nila iyon kapag naglaban sila. Umalis si Adela, at tinanong siya ni Sonnen kung handa na siya. Nagtaka si Hale kung tungkol saan ang sinasabi nito. Nagpanik si Sonnen at tinanong kung talagang wala siyang ideya. Sinabi nito na ang susunod na kalaban ni Hale ay si Adela, na ikinagulat ng bida. Kinabukasan, si Adela at ang referee ay nasa arena na. Nagtanong ang mga manunood kung nasaan si Hale, at iniisip kung natatakot itong humarap. May ilan pang estudyanteng nagsabing puro salita lang si Hale tungkol sa kanyang modified magic, pero talunan pa rin siya sa huli. Iniisip nilang umatras si Hale dahil alam niyang hindi siya mananalo kay Adela. Tiningnan ng referee ang kanyang relo at sinabing tapos na ang oras. Idineklara niyang si Adela ang panalo sa default ayon sa mga patakaran. Nar-interrupt ang referee ng ating bida na dumating ng huli habang sinusuot ang kanyang battle uniform. Humingi siya ng paumanhin sa pagkalate na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong ng referee kung bakit siya natagalan ngunit nagpas siyang makinig na lang mamaya. Sinabi niya na hindi niya bibigyan si Hale ng oras para huminga at iniutos na ituring iyon bilang parusa sa kanyang pagkahuli.
Hiniling ng referee na pumwesto na sila. Nagtanong si Adela kung bakit siya na late, ngunit sinabi ni Hale na wala naman itong seryosong dahilan. Inactivate niya ang kanyang mahika at sinabi na may mga paghahanda siyang ginawa. Nagtaka si Adela kung anong klaseng paghahanda iyon. Sinabi ni Hale na malakas siya kaya kailangan niyang maghanda para talunin siya. Sinabi ni Adela na magiging isang kawili-wiling laban ito at nagtanong kung nagawa niya ang paghahanda sa loob ng isang araw. Naramdaman niya ang kakaibang aura at inisip kung paano nagbago si Hale mula sa nakaraang araw. Tumayo siya sa kanyang posisyon at nag-isip kung ipapakita ba ni Hale ang tunay niyang kapangyarihan. Patuloy na inactivate ni Hale ang kanyang mahika at sinabi kay Adela na gawin na niya ang lahat mula sa simula. Sinimula ng referee ang laban. Itinaas ni Adela ang kanyang daliri at lumikha ng spell na batay sa liwanag. Itinuro niya ang daliri kay Hale at inactivate ang spell na tinatawag na Flame Revolver. Pinakawalan niya ang maraming fire bullets papunta kay Hale. Itinaas ni Hale ang kanyang kamay at inactivate ang spell na batay sa hangin. Isang malakas na bugzo ng hangin ang pumihil sa mga fire bullets na papunta sa kanya. Napaikom ng kamao si Adela at lumikha ng malaking karayom gamit ang spell na tinatawag na Earth Needle. Maraming Earth Needles ang sumulpot mula sa sahig at mabilis na pumunta sa direksyon ni Hale. Tumalon si Hale upang iwasan ang spell ni Adela. Sinabi ni Adela na nasa ere si Hale at hindi nito maiiwasan ang susunod niyang spell. Napansin niya ang tamang oras upang simulan ang kanyang spell at mabilis na inaktiba ang kanyang mahika. Isang malaking magic circle ang lumitaw sa likuran niya habang siya'y lumulutang at inaktiba ang spell na tinatawag na Arrow Impact. Habang nasa ere pa rin si Hale, napansin niyang ang spell ni Adela ay isang atake na nakatuon sa isang taong walang depensa sa ere, isang spell na hindi maiiwasan kahit alam niyang paparating ito. Ngumiti si Hale at inisip na ito ay isang pangkaraniwang konsepto. Inaktiba niya ang isang barrier at ginamit ito upang makabalanse sa ere. Ang ibang mga estudyanteng nanunood ng laban ay nagulat dahil sa imposibleng gawain na iyon. Pinag-uusapan nila kung paano nagawa ni Hale na gumamit ng defensive barrier magic habang nasa ere. Kitang-kita sa mukha ni Adela ang pagkagulat at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Napansin niya na pinaikot ni Hale ang barrier at ginamit ito bilang isang plataporma. Inalala niya kung gaano pa rin kakaiba si Hale pagdating sa kanyang natatanging pakiramdam sa mahika. Nakatayo si Hale ng tuwid sa barrier sa ere at inisip na kailangan niyang gamitin ang lahat ng meron siya upang kontrahin ang lihim na moon element magic ng House of Mystics. Sinimulan niya ang kanyang spellcasting at nagdesisyong dalhin ang araw sa laban upang magamit ito sa kanyang kalamangan. Nahihirapan si Adela dahil sa sikat ng araw at ginamit ang kanyang kamay bilang lilim habang nakatingin kay Hale na nakatayo pa rin sa barrier sa ere. Napansin niya na may paparating na atake at wala siyang magawa kundi magdepensa. Nagtitiwala si Hale sa kanyang sarili habang ginagamit ang maliwanag na sikat ng araw bilang kalamangan. Gumawa si Adela ng isang malaking shield barrier. Habang tumatalon si Hale mula sa kanyang barrier, ginamit niya ang isang arrow spell upang lumikha ng isang wind blade at pinuntirya ang barrier ni Adela. Napansin ni Adela na ginamit ni Hale ang isang first circle spell laban sa kanyang third circle defensive spell. Napagtanto niya na nag-iingat si Hale. Tumalon pabalik si Hale pagkatapos ng atake at ligtas na lumapag sa lupa. Napansin ni Adela ang isang pagkakataon at nagdesisyong oras na niya upang umatake. Sinubukan niyang mag-activate ng isang attack spell ngunit siya'y pinigilan ng isang stealth spell na umagaw sa kanyang binti, Earthbind. Inisip niya kung kailan ito nagamit ni Hale at hinuhal niyang ito'y ginawa noong siya'y lumapag. Napansin niya rin na mabilis si Hale dahil halos hindi niya masundan ang kanyang mga galaw. Mabilis na tumakbo si Hale sa gilid ni Adela na hindi protektado ng kanyang shield barrier at inaktiba ang water missile spell. Agad na sinira ni Adela ang spell na nakagapos sa kanyang binti, ngunit tuloy-tuloy si Hale sa pagcast ng kanyang magic. Ang mga water balls na ginawa ni Hale ay nag-transform sa mga hugis dolphin. Pinuntirya niya ang mga ito kay Adela, ngunit ginamit ni Adela ang kanyang barrier upang harangan ang mga ito. Napagtanto ni Adela na ang kanyang kalaban ay manageable at inalala niya ang paliwanag ni Congan tungkol sa memorize ability ni Hale. Hinuha niyang tanging first circle spells lamang ang magagamit ni Hale at ngumiti siya dahil hindi siya matatalo ng ganitong mga low-tier spells.
Isang spell na kahugis ng ibon mula sa hangin ang bumagsak sa lupa sa likuran ni Adela habang pinipigilan niya ang sunod-sunod na atake ni Hale. Nagulat siya kung kailan ito nagawa ng kanyang kalaban. Inalala niya ang laban ni Hale kay Sahak at hinuhal niyang nakatago ang isang modified magic wind spear sa sikat ng araw. Bumagsak si Adela dahil sa epekto ng stealth wind spear. Tiningnan niya ang kanyang kalabang walang kahit kaunting galos at tinanong ni Hale kung nakalimutan niya kung sino ang kanyang kalaban. Sa VIP room, inamin ng sekretarya ni Congan ang battle instincts ni Hale na lampas sa imahinasyon. Sinabi ni Congan na lahat ng ginawa ni Hale ay nakaplano na mula sa pag-iwas sa Earth Needle ni Adela. Nagbigay siya ng step-by-step na pagsusuri sa bawat hakbang ni Hale at ang kahulugan ng bawat isa na konektado sa susunod. Tinawag niyang si Hale ang isang Grand Mage ng First Circle. Tahimik na nanunood ang ama ni Hale, si Hayek, at nagsabi na kahit gaano kagaling, First Circle magic pa rin yun sa dulo. Sinabi ni Hayek kay Congan na magpatuloy sa panunood. Nakatayo na si Adela, at nagkatinginan silang dalawa bilang magkatunggaling kinikilala ang isa't isa. Sinabi ni Hayek kay Congan na hindi kayang gawin ni Hale ang isang finishing blow kahit nasa pabor na posisyon siya. Napansin din niya na hindi pa ginagamit ni Adela ang isang partikular na mahika. Inamin ni Adela ang kakayahan ni Hale at sinabing pinaalala nito ang kanilang mga nakaraang laban. Idineklara niyang haharapin niya si Hale gamit ang buong lakas niya. Sinimulan ni Adela ang kanyang spell activation. Napagtanto ng pangunahing tauhan na oras na upang harapin ang Ultimate Moon Attribute, ang lihim na mahika ng House of Mystics, Halo. Itinaas ni Adela ang kanyang kamay at nag-pose habang inaktiba ang kanyang spell.